candidates, pag-usapan muna natin yung um, collab ni Angkol tsaka ni Kunan. Okay? So again, magandang gabi. My name is Carl Loyola and I'm here again for our Wednesday night live session. Sabi ni Gracie na enjoy niya daw yung longer videos ko. So, sa YouTube. Thank you, Miss Gracie. Guys, again, YouTube channel ko po, Carl Loyola. Mahaba yung mga kwentuhan din. And then yung mga ganitong live stream kasi na-upload ko din doon para isahan na. So, sa mga nakakamiss ng mga live session natin, yun, doon yun na lang mapapakinggan siya. So, kung may mga ginagawa kayo, yun, pwede nyo siya pakinggan. I mean, may mga ginagawa kayong mga like jogging, naglalaba kayo or what. So, pakinggan nyo na lang doon. So, yeah. Pag-usapan muna natin yung nangyari sa Miss Universe Thailand dahil nga po natapos na ang reign ni Miss Tessie Tomas or nung tinatawag nga na TPN era. So, after ng ilang years din, isang dekada rin ata or less than a decade, natapos na nga yung reign ni Tessie. And nung isang araw, nagpasabog na nga si Papa Nawat nyo na siya na ang franchise holder ng Miss Universe Thailand. So malamang matagal na nilang alam yon kasi nga after nung announcement na si Papa Nawat na ang may-ari ng Miss Universe Thailand, bilang kasabay na rin na yung press presentation ng 20 plus candidate mula sa Bangkok, di ba? So malamang matagal na nilang alam yon, sinigret lang. And ano bang impact nun? Anong impact nun sa atin? Wala naman siyang impact sa atin kasi nga nasa Pilipinas tayo, bahala naman sila dun sa Thailand, ganyan. Pero siguro ang impact na lang nun is malaki talaga yung chances ng mga Thai na sumemis every year or even ma-penetrate ang top 5 sa ganung mga situation. So, pwede rin, kanina may nabasa akong comment dito na baka daw aalis na si Kunan. So, parang may mga niluluto talaga silang mga ganun. Aalis na si Kunan, tapos mag-step up si Nawat. Parang ganyan. Pero parang, alam nyo yan, parang ni sa hinagap, hindi ko talaga naisip na magko-collab sila o magsasama nga yung dalawa, no? Parang naghalo ang tubig at langis. Kasi nga, di ba, alam nyo naman, si Nawat, nagpapasaring madalas sa Miss Universe pageant. Parang nung 2022, di ba? May mga eksena pa dun sa Miss Grand International na parang tinapakan yung letter U, parang magaganon. So, hindi naman sila magkaaway, pero in sense of, parehas nga kasi silang mga international pageants. So, may mga connivance talaga sa dalawa. Pero nga nagsama lang ngayon yung dalawang organization. So, if you can't beat them, join them. Parang ganyan ang eksena. So, yun. New era of pageantry. Welcome to the new era of pageantry na ngayon, sabi ni Philippines Pageant. Hello. Kung may new era sa Thailand, kailan daw sa Philippines. Ayan. So, new era of pageantry na nga sa Thailand. Pero may effect yun for sure sa candidacy ng mga Thailand pagdating sa Miss Universe pageant. Kenyong, hello. May effect yun kasi for sure madalas na nila mape-penetrate yung semis dan. And yun, after nung announcement, pinakilala na nga yung ilang mga kandidata for the Miss Universe Thailand, and isa nga doon ang pinakaabangan ng buong Thai fans and even dito sa Philippines, mga ibang mga Filipino pageant fans, si Vina, na naandun nga for the 4th time lalaban si Vina for the Miss Universe Thailand para ma-representa nga ang Philippines, and if ever na siya nga makokoronahan doon, siyang magsusot ng sash ng Thailand, nagaganapin din sa Thailand ng Miss Universe. So parang nag-a-align lahat, no? Nag-a-align lahat ng mga pwedeng mag-align, nag-a-align sa organization, nag-a-align kay Vina. And ayun. And yung presenta yung mga kandidata, parang si Vina lang yung malakas. Agree ba kayo? Parang wala naman siyang kalaban dun sa 20 plus na kandidatang pinakilala. Yung lahat sila nakaputi. Pero kasi may mga dadagdag pa doon, yung mga from the province.
um, ikakat pa rin ata sila. Pero baka kasi mga mula sa probinsya, baka may mga malalakas din doon. Though may mga appealing doon sa mga pinakilala kahapon sa press presentation ng MUT. Pero parang si Vina pa rin for me yung malakas. Hindi siya yung katulad nung nakalaban niya si Antonia, nakalaban niya yung Amanda Obdam. Hindi katulad yung mga ganyan. So, sabi ni Mark, ibigay na daw sana kay Vina. Sana, no? Kasi maganda yung kwento nun pag ibinigay kay Vina. No? Kasi si Vina for the fourth time, yun nga, sumali ng MUT. Kung sakaling makuha niya yung crown, sa Thailand din gaganapin yung MUT. Mahal siya ng buong Thai fan, so may hakot agad siya. So, question, sino ang makakatapat ni Vina? Sino ang gusto nyo makatapat ni Vina dito sa atin? Sa nangyayaring MUPH 2025, sino sa tingin nyo dapat tumapat kay Vina kung sakaling makukuha ni Vina ang corona? Kasi hindi naman tayo sure, malay nyo for the fourth time, hindi naman pala ibigay kay Vina eh. Baka pumunta sila dun sa ibang way. Dark horse ang koronahan ng MUT. Yun. So, ang MUT ngayon, again, kay Papa Nawat na, and this is the start na ng reign ni Papa Nawat. So, hindi natin alam kung paano maglaro si Papa Nawat pagdating sa MUT, kasi nga si Tessie Tomas, yung mga unang reign ni Tessie Tomas, mahilig siyang kumurona ng mga taliwas dun sa gusto ng mga Thai pageant fans eh. Tapos, yung mga pandemic era, 2020, 2021, 2022, mga taliwas din yun sa mga gusto ng pageant fans, not until Antonia Purcell crowned as the MUT 2023. So, tingnan natin si Papa Nawat kung paano siya mag-corona, kung nakikinig ba siya sa mga pageant fans, kung sino yung gusto ng mga madla. Pero for sure, ang gusto ni Papa Nawat, Diyosa. Kasi yun yung talaga yung preference. Diyosa and siguro yung wala sa inclusive category. But let's see. Let's see sa unang taon ni Papa Nawat. Though wala naman tayong pakialam sa kanila kasi nga Thailand naman sila. Pero as a pageant fans, nangingialam tayo kasi nga curious tayo. Alright, so any thoughts about sa nangyaring collab ni Papa Nawat and ni Ann Jakta Turajip? Ann, basta ni Hello Ira. So ayun muna yung discuss natin ha, and then sagot tayo mamaya ng mga MUPH candidates. Magiging madrama daw, sabi ni Player 1 Ryan. Actually, pero guys, ang maganda doon, expected nyo na maganda yung magiging MUT this year. Sa August 27 ata or 25th ang MUT. So magiging maganda yung production kasi nga galing kay Nawat. And si Nawat naman, maraming pondo. Baka nga mas maano pa yan eh. Feeling ko nga mas may budget pa si Papa Nawat kaysa kay Kunan. And, so siya nga yung may hawak ng MUT, no? So, host country, Thailand this year. So, malamang ganun naman lagi. Yung host country, yung local organization may say or minsan nangingialam din naman pagdating sa MU production. So, malamang baka bongga din ng MU production ngayon kasi nga, host country, Thailand, tapos yung host country, yung franchise owner nun, si Papa Nawat. So, baka si Papa Nawat, mangialam. So, baka maganda yung maging mapapanood nating Miss Universe pageant this November sa Thailand. So baka hindi siya katulad ng Mexico, no? So abangan natin yan. So sana, no, kung sino man yung babaeng pupunta ng Thailand, sana talaga magbigay siya ng show para sa atin. And ito pag gusto kay Papa Nawat, si Papa Nawat kasi bumibili ng mga kante. Yung alam niyo, nagbabayad ng royalty fee. So hindi pucho-pucho yung mga kanta ni Papa Nawat. So baka ang ganda ng swimsuit competition, ng evening gown competition. So, let's see. Though, wag muna tayong mag-expect. Manage muna natin expectation natin. Pero baka papunta na rin dun sa ganong atake. Ano pa masasabi niyo sa collab nila? Ay, sa mga viewers natin, hello pala. 120,000 viewers natin. Good evening, happy Wednesday night. My name is Carl Loyola. And, yan, Wednesday night live sesh. Dun muna tayo sa collab nila Nawat. Sagot muna ako ng tanong regarding doon. And if you have any thoughts,
Ano masasabi mo, sir, MUT kay Vina? Yan na-discuss na nga natin kanina. Doon sa mga pinakilala kanina or kahapon sa MUT press con, mukhang si Vina naman yung si Vina naman yung mukhang malakas. Pero hindi pa natin kasi alam kung yung mga galing sa probinsya ay makakapalag din pagdating kay Vina. Or hindi kasi natin sure kung paano nga ba ang organization this year since first year ni Angkol. Miss Gigi, hello! Again sa mga viewers natin, good evening. Sabi ni RB, gagawin niya bang live seller lahat ng MUT? Yung malaki yung kinikita nila doon. Tsaka yung live seller naman, or yung mga live selling naman ng mga girls, binabayaran naman. So, as long na may trabaho, go lang. Vina lang ako malakas. Actually, ako gusto ko na rin ibigay kay Vina kasi 4 time na rin eh. Tsaka malakas naman si Vina kahit nung 2023, MUT 2023. Di ba nasa gitna si Vina, si Antonia, si Jazzy. Litaw na litaw talaga si Vina pero time talaga ni Antonia kasi eh. Time ni Antonia ng 2023 tsaka wala eh. Ayun, sana ibigay na kay Vina if ever. Kaya excited din ako sa Miss Universe Thailand this August. Ayun. Charaholics, hello, shout out. Ayun yung nakaka-excite sa Thailand pageantry this year. Kasi nga nagsama na yung dalawang hindi mo akalaing magsasama, no? Ni sa hinagap, hindi mo maiisip na magsasama ang dalawa. Pero yun nga, parang papunta na rin sila na parang balang araw. Baka nga bilhin na rin ni Now at ang Miss Universe organization and then mag-step down na si Kunan, then step up ang uncle nyo. And welcome to the new era. Yun nga. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.